Kabilang problema pa rin ang sumasalubong sa mga commuters sa Southwest Integrated Terminal sa Parañaque. Kamustahin natin ang sitwasyon sa ikatlong araw ng operasyon ng terminal. Makibalita tayo live kay Steve Dailisan. Steve. Mark, hindi pa rush hour kaya maayos-ayos pa ang sitwasyon sa loob nitong Southwest Interim Provincial Bus Terminal sa Parañaque City. Mangyari, Mark, yung mga pasahero ngayon mas organized na dahil meron ng mga lubid na inilagay at yung mga pasahero ay lumalakad na lamang dun sa itinalagang area para sa kanila. Itong mga bus naman na umaalis dito ay kada 5 minutes yung interval kaya mas mabilis dahil mabilis din silang napupuno. Pero inaasahan, Mark, na sa pagkapal ng mga pasahero mamaya pagsapit ng mga alas 4 at alas 5 ng hapon ay mas darami yung bilang ng mga pasahero dito, gayon din yung mga lumalabas na bus. Ang hindi kasi alam, Mark, nung karamihan sa mga pasahero naman na galing Cavite ay doon na mismo yung unloading area. Yan, yung pinapakita natin sa mga monitor ngayon. Yung binababaan yan ay sa tapat na mismo ng City Terminal. Pero pansinin mo, yung karamihan sa mga pasahero ay naglalakad pa diretsyo doon sa mismong footbridge. Kung tutuusin, katabi na yan ng City Bus Terminal, pwede na silang sumakay ng mga bus pa EDSA, papuntang Ayala o Caloocan. Ilang hakbang lamang yan, mga 40 steps din ang layo niyan, Mark, mula doon sa mismong jeepney terminal na pwedeng sakyan ng mga pasahero para sila makapunta ng EDSA TAF, ng Baclaran at maging ng MRT. Katabi naman ng jeepney terminal na yun, Mark, ay yung mismong UV Express. Ang kaso, kakaunti kasi yung bilang niyan, napakarami ng mga papunta ng lungsod ng Maynila, kaya kita nyo, karamihan sa kanila ay dumadaan sa may bahagi ng footbridge, tumatawid patungo dyan sa bahagi ng Roas Boulevard at doon na nga sila nag-aabang ng masasakyan nilang bus dahil merong diretsong bus na galing ng Alabang Zapote Road na hindi na dumadaan sa loob ng City Terminal. Isa pa sa rason, Mark, kung bakit mas marami yung dumadaan at pinipiling maglakad dyan sa footbridge na yan dahil itong mga jeep na ito, iikot pa yan palabas nitong terminal gamit ang Macapagal Boulevard tapos kakanan pa sila sa may bahagi ng Naiya Avenue bago sila makalabas ng Roas Boulevard. Kaya nga inirereklamo nitong mga pasahero na syempre hindi sanay na sumakay sa terminal at magpaikot-ikot ay yung oras daw na binubuno nila dahil sa traffic. Yan muna ang latest pa rin mula dito sa Southwest Terminal. Balik sa iyo, Mark. Steve, pwede bang magtanong? Steve, paano kung halimbawa meron kang dalahan, marami kang binubuhat, may bata kang karga-karga o matanda ka? Paano yung sitwasyon niyan? Talagang sa footbridge lang talaga ang paraan para ikaw ay pumunta doon sa susunod mong sasakayan? Actually, Mark, meron namang mga trolley na ipinoprovide ang MMDA. May mga nakahanda rin silang wheelchair para dun sa mga nakatatanda at mga may kapansanan. Kung ikaw talaga ay babiyahe nga pa EDSA, mas malapit na lang, Mark, kumpara kahapon na sa Macapagal Boulevard bumababa yung mga pasahero ay dito na sila katabi na ng City Bus Terminal. Kaso hindi nila alam, mangyari kulang nga kasi dun sa mga signage. Meron tayong mga nakitang mga signage kanina pero maliliit. Hawak lang yon para mga placard na hawak ng mga traffic enforcer ng MMDA. So kinakailangan talaga mas malaki na tarpaulin para doon makita ng mga pasero kung saan talaga sila sasakay at magkaroon siguro ng mas malinaw na direksyon o ng guide kasi marami sa mga nakausap natin kanina sa footbridge hindi rin nila alam kung saan sila pupunta, Mark. Okay, maraming salamat Steve Dailisan.